Kung kayo'y sumusubaybay sa mga nangyayari doon sa Israel, laban sa mga Hamas, sa Palestine, issue dito ay lupa na humahantong sa pagpapatayan. At yung representative ng Israel doon sa United Nations ay nagbigay siya ng pagtatanggol bakit sila may karapatan na manahan doon sa Palestine. May 4 siyang dahilan, pero yung una na binanggit niya ay dahil sa Biblia. At yun ay tama sa ating Biblia na hawak na ang Diyos na may-ari ng buong universe, ng lahat ng kalupaan, ang siyang nagbigay sa kanila. At ito ang binabasa natin sa tunay na pangyayari doon sa aklat ni Joshua, ni Josue, at sa ating series ay makikita natin dito na ang Diyos na soberano sa lahat, ang siyang may likha sa lahat, ang siyang nangako dito sa bayang Israel, doon kay Abraham pa lamang, na ang bayan niya ay naging alipin ng 400 taon, alipin doon sa bayan ng Ehipto. At ang pangako ng Diyos, hindi lang sila'y magiging isang malaking bansa, kundi sila'y bibigyan ng lupa. Kung kaya pinakita ng Panginoon, i-display niya ang kanyang kapangyarihan sa buong nilikha, sa kalikasan, kung paano niya pinatay ang mga tauhan ni Paraon na Ehipto, hinati ang dagat at nakatawid ang bayang Israel at pinatay, sinarado ang lahat ng mga kaaway. Subalit itong mga Israelita ay medyo pasaway din, kaya sila ay 40 taon na paikot-ikot doon sa wilderness bago makarating sa lupang pangako. Subalit ang Diyos ay matapat. At sa pagkatapos ni Moses, ay kanyang itinayo si Josue o si Joshua upang ipagpatuloy ang pangako ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat noon, ngayon at magpakailanman sa kanyang pangako, sa kabila ng kahinaan ng mga tao niya, kagaya natin, hindi siya nagbabago. So maganda na ating alalahanin ang pangalang Joshua o Josue. Originally ay Hosea. Sa Numbers 13:8 and Deuteronomy 32, na ang ibig sabihin ay kaligtasan. At ito'y pinalitan ni Moses, ginawang Jehoshua o Joshua. Ang ibig sabihin ay Jehovah is salvation. And Numbers 13 and verse 16. Kaya ang kwento ng aklat na ito ni Joshua na nag-i-span ng 24 years ay yung pag-aangkin ng pangako ng Diyos ng lupa para sa kanyang bayang Israel. Kaya kailangan maintindihan natin mabuti ang ginagawa ng Diyos dahil ang ating Diyos ay Diyos ng misyon. Ang nais niya maligtas ang tao mula noon na inilikha niya at bumagsak ang tao. Walang ibang paraan kundi ang tipan sa Kanya. At ang tipan niya ngayon ay ang Mesiya na ipinangako pa sa Genesis 3:15 na ang dudurog kay Satanas ay kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na isisilang sa lupa na yan. At yan ang ating Panginoong Hesus Kristo na sinasamba. So maganda makita natin ang outline. Marami mga good books na maintindihan natin ang outline ng Book of Joshua. Makita natin dito ang pangako niya sa chapter 1 at ang bunga. Makita natin sa chapter 2 hanggang chapter 5 ang pagpasok nila sa Promised Land. And then, paano hinati o natipigilan ng pagdaloy ng Ilog Jordan sa chapter 3 and 4. And then, yung pangako niya sa lupa na yan at yung pag-conquer ng mga kaaway sa lupain na yan sa chapter 5 hanggang chapter 12. So nakita natin ang pagbagsak ng Jericho, yung malapad na pader. Bumagsak ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga Israelita. And then yung Ai, na kung saan tinalo sila, subalit dahil may kasalanan si Achan, ang Diyos ay tapat, subalit kailangan din kayong maging tapat.
At kaya ito'y pinarusahan at siya'y pinatay. And then, tinalo uli nila ang bayang AI. Dahil yan ang pangako ng Panginoon. Last week, nakita natin yung chapter 9, na kung saan nabalitaan ng mga Kananeo doon sa lupain na ibibigay ng Panginoon. Matagal na silang nandun, pero ang Diyos ang may-ari ng lahat. At nabalitaan nila ito, yung nangyayari doon sa Ehipto, nangyayari doon sa Jericho, nangyayari sa AI. Natakot sila, pero yung iba, nagrebelde. Meron naman na nakipagpayapa, yun ang mga Gibeonites. Yun ang nabasa natin sa chapter 9, mas minabuti nilang makipagpayapa kay Joshua, sa Israel, at sa kanilang Diyos. So ultimately, ito ay patungkol sa soberanong Diyos. May mga tumatanggi sa Diyos ng Biblia. At hindi mananalo ang sino man sa Kanya, kahit ikaw, kahit ako. Kaya mga bata, nakakaintindi na kayo. Ito ang Diyos na totoo, buhay, at makapangyarihan sa lahat. Ang misyon niya magligtas. At tayo bilang iglesia, huwag tayong lumayo sa focus. Tinawag tayo para sa misyong ito. Kahit tayo mahihina, ginagamit niya ang mga mahihina upang makita siya ang malakas. Hindi tayo. At ang papuri ay para sa Kanya lang. So kahit may deception, nagalit ang mga Israelita sa leader, kay Joshua at sa mga leader, pero nanandigan si Joshua at mga leader na sila'y nangako sa harapan ng Panginoon. At yun ay nakakabit doon ang proteksyon ng merong tipan sa kanila. So ito yung karugtong ngayon sa chapter 10. At nabasa natin dito ang unang bahagi. At maganda nating basahin na ituloy ito. Basahin na lang natin doon sa mga versikulo sa verse 28 again. Sinakop ni Josue ang Makeda ng araw na iyon at sinugatan ng talim, ng tabak at ang hari niyon, kanyang lubos na nilipo lang lahat ng tao na naroon wala siyang itinira at kanyang ginawa sa hari ng Makeda, ang gaya ng kanyang ginawa sa haring ng Jericho. Si Josue ay dumaan sa Makeda at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Libna at nilabanan ang Libna. Ibinigay rin ng Panginoon pati ang hari niyon sa kamay ng Israel at kanyang pinatay ng talim ng tabak ang bawat taong naroon. Wala siyang itinira at kanyang ginawa sa hari niyon na gaya ng kanyang ginawa sa hari ng Jericho. At dumaan si Josue mula sa Libna at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Lachish at nagkampo laban doon at lumaban doon. Ibinigay ng Panginoon sa Lachish sa kamay ng Israel at kanyang sinakop sa ikalawang araw lahat ng mga taong naroon at kanyang pinatay ng talim ng tabak gaya ng kanyang ginawa sa Libna. Pagkatapos ay umahon si Horam sa nahari ng Gezer upang tulungan ng Lachish. Siya at ang kanyang bayan ay pinatay ni Josue hanggang sa siya ay walang iniwang mga may buhay. Dumaan si Josue mula sa Lachish at ang buong Israel na kasama niya hanggang sa Eglon at sila'y nagkampo at nakipaglaban doon. Kanilang sinikap iyon ang araw na iyon at pinatay ng talim ng tabak. At ang lahat ng taong naroon gaya ng kanyang ginawa sa Lachish. At umahon si Josue at ang buong Israel mula sa Eglon hanggang sa Hebron. At sila'y nakipaglaban doon at kanilang sinakop at pinatay ng talim ng tabak ng ang hari niyon. Ang lahat ang mga lungsod niyon at ang lahat ng taong naroon, wala siyang itinira gaya naman kanyang ginawa sa Eglon, kundi kanyang lubos na nilipo lang lahat ng taong naroon. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa Debir at nakipaglaban doon. At kanyang sinakop ito at ang hari niyo at ang lahat ng mga bayan niyon at kanilang pinatay ng talim, ng tabak at lubos na nilipo lang lahat ng taong naroon. Wala siyang iniwan na labi.
Kung paano ang kanyang ginawa sa Hebron, ay gayon ang kanyang ginawa sa Debir at sa hari nito, gaya ang kanyang ginawa sa Libna at sa hari nito. Ganito, ginapi ni Josue ang buong lupain, ang lupain na maburol at ang Negeb, at ang mababang lupain at ang libis at ang lahat ng hari na iyon. Wala siyang tinira, kundi kanyang lubos na nilipol ang lahat na humihinga, gaya ng iniutos ng Panginoong Diyos ng Israel. At ginapi sila ni Josue mula sa Cades Barnea hanggang sa Gaza at sa buong lupain ng Goshen, hanggang sa Gibeon. At ang lahat ng mga haring ito, ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue sa isang panahon sapagkat ang Israel ay ipinaglaban ng Panginoong Diyos ng Israel. At si Josue at ang buong Israel na kasama niya ay bumalik sa kampo ng Gilgal. Narinig natin ang banal na salita ng Diyos. Naway, purihin natin ng Diyos, soberano sa lahat at di nagbabago. Kung paano siya gumawa sa kanyang bayang Israel. Kung titignan niyo yung mapa, nangyayari doon sa Palestine, sa Israel, yung kanilang estratehiya, magaling na sundalo itong si Joshua, na siyang kanang kamay ni Moses na tao ng Diyos. Ang ginawa nila, hinati nila yung mapa ng Israel. Doon sila sa gitna. Hinati nila yung south at sa north. At itong mga binanatan nila ngayon muna sa south. At yan ang nangyayari ngayon dyan sa south, sa may Rafah. Gusto kong maintindihan natin at maihamon sa buhay mo. Hindi lang ito history na matagal na panahon. Ito yung salita ng Diyos. Para sa lahat ng tao, may prinsipyo dito na hindi mo dapat makaligtaan. At ang prinsipyo na ito at ang mensaheng ito ay ang Diyos ng Biblia na soberano sa lahat ay hindi nagbabago sa kanyang pakikitungo noon, ngayon at magpakailanman na kinahabagan niya at ipinaglalaban pa ang tao na nilikha niya na mapagpakumbaba sa harapan niya. At sa kabaliktaran, kinakalaban at pinaparusahan naman niya mismo ang mga mataas na tao na hindi nagbabago at nagsisisi sa kanyang banal na presensya. Siyang Diyos, tanging Diyos, isang Diyos na may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na nagpahayag dito sa lumang tipan at sa bagong tipan na walang ibang tagapagligtas, kundi siya lamang. Siya ang nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Siya may ari ng lupa, ng hangin. Siya may control ng araw, ng lahat. Siya nagbibigay ng ating pagkain sa araw-araw. Hindi lang pangkatawan ang kanyang ibinigay, kundi yung ating pangkaluluwa. Hindi lang pang ngayon, kundi pang eternal. At yun ang kanyang tanging anak, na kanyang pinatay sa krus, sa lupang ito. At siya'y nagtagumpay. Walang sino man ng leader ng anumang relihiyon sa balat ng lupa ang namatayan na buhay, maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nais niya dito na matutunan natin ng ating Diyos ay laban sa mga mayabang at nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Tingnan mo dito ang mga Gibeonites. Kahit na sila'y makapangyarihan din, sinabi sa verse 2, sila ay mas malaki at makapangyarihan sa AI. Pero mas pinili nila ang magpakumbaba at makipagpayapa at maging lingkod ng bayang Israel. Yan ay kababaang loob. At ang Diyos ay handa na magpala at magtanggol sa mga mababaang loob sa kanyang harapan. Ginawa niya rin sa kanyang bayang Israelita. Kung paano sila dinisiplina doon sa wilderness, 20 years above, pinatay niya dahil sa kayabangan.
20 years. 40 years, paikot-ikot sila hanggang sa mamatay. Yun ang pinakamahabang paglilibing na ginawa ni Moses sa buong buhay niya para sa mga mayayabang. So tanong, ikaw ba'y mayabang na tao? Ikaw ba'y mayabang na Kristiyano? May bagay ba sa iyo na hindi galing sa Diyos? Wala. Maging ang mga bagay sa ministeryo at paglilingkod ay biyaya lamang ng Diyos. Habag lamang ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat na kagaya natin. Kung ikay nakapagtuturo, ikay nakapangaral, ikay nakagawa ng mga teknolohiya, kung ikay nakakapagtulong sa mga mahihirap, ang lahat ng ito'y kaloob ng Diyos lamang sa atin na mga abo, mga uod lang sa harapan ng Diyos. Pero kinahabagan tayo, kaya higit tayong dapat magmahal, sumamba, magtiwala, sumunod sa Kanya at umayon sa Kanyang misyon ng pagliligtas ng mga makasalanan. At gusto kong kausapin kayo na mga hindi pa mga sumasampalataya, yan ay kayabangan. At hindi ka mananalo, hindi ka niya tatantanan 24 oras. Ginawa ka ng Diyos, lahat ng pagpapala sa iyo, galing sa Diyos. At gusto niyang ibigay ang pinakadakilang pagpapala na ikay makasama niya sa bagong langit at lupa. Na wala nang anumang uring kasalanan. So tandaan natin ang mensaheng yan, na hindi nagbabago ang ating Diyos. The same yesterday, today, and forever. Sa lumang tipan, at ito ang sa bagong tipan, natutunan ito ni Pedro sa mahirap na paraan, at ito ang sinabi niya sa kanyang pagtanda bilang mananampalataya. Veteranong mananampalataya. Bumagsak sa kasalanan, bumangon. At itong sabi niya sa atin ngayon, unang Pedro 5, gayon din naman, kayo mga kabataan, pasahog kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Sapagat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanyang lahat ng inyong kabalisahan sapagat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Natutunan niyo yan sa mahirap na paraan. Na talagang mas mabuti sa anumang panahon, for better and for worse, to be humble, not to be proud of. Ganon din si James na half-brother ng Panginoong Jesucristo. Napagmasdan niya ito sa kanyang kapatid na Panginoong Jesus, na bagamat ay kataas-taasang Diyos, ay nagpakababa. What about you and me? Sabi niya sa Santiago 4:6, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi niya ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. O mga kapatid kay Kristo, mga pastor, mga diakono, mga miyembro, mga tao, mga nakikinig dyan ngayon sa online, magpakumbaba tayo, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang nagpapakumbaba ay tinataas, at ang nagmamataas ay binabagsak. So tingnan natin ito sa tatlong bahagi, sa 1 to 15, kung paano niya niligtas ang mga Gibeonita, ang pagliligtas sa mga Gibeonita. And then sa 16 to 27, yung paghatol ng kamatayan sa mga hari ng Amorita o Amoreo o Amorites. And then sa verses 28 hanggang katapusan sa 43, yung pagsakop sa iba pang mga kaaway na Cananeo o Canaanites sa timog o doon sa south.
So tignan natin, i-detect mo dyan ang prinsipyong hindi nagbabago. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Sana matutunan natin lahat yan, mga kapatid. Mga bata, kabataan, huwag kang mayabang. Wala kang ipagyayabang. Babala sa mga mayabang talaga, babagsak niya tayo. Kalaban niya tayo. Kaya salamat sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa pamamagitan niya, maaari niyang baguhin ang mga pusong bato. Pwede niya tayong baguhin at bigyan ng mababang puso sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. So una, summarize natin ang pagliligtas sa mga Gibeonites. Sabi dito sila'y malalakas din. Sa verse 2 sila'y masyadong natakot itong mga hari na lumaban sapagkat ang Gibeon ay, ano sabi dyan? Malaking lunsod. At gaya ng isang mga lunsod ang hari. At sapagkat higit na malaki kaysa Ai na tumalo dito sa mga Israelita. At ang lahat ng lalaki roon ay makapangyarihan. Mga warrior. So kaya nila talaga makipanindigan, makipaglaban sa bayang Israel na sasakop sa kanila. Pero mas minabuti nilang magpakumbaba. Mas minabuti nila na maging alipin lamang at lingkod para sa pagsamba sa kataas-taasang Diyos. Kapareho sila ni Rahab. Nabalitaan nila ang Diyos na ito talaga ay makapangyarihan sa lahat. Pero hindi ganyan ang mga 5 hari na mga Amorita. Nang nabalitaan nila nito, ay sila'y nagsama-sama at gusto nilang sakupin, patayin ang bayang ito ng Gibeon. Dahil sila'y kabilang din sa kanila. At kung sila'y nakipagpayapa sa Israel, baka sumunod ng marami. Kaya anong ginawa nitong hari ng Jerusalem na si Adonai-Zedek? Siya yung mas malakas at siguro laging sentro sa kanilang mga pagtitipon. Kaya siya yung nagpasimula dito na tinawag ang 5 pang mga hari na sila'y magsama-sama upang silang sumakop dito sa kanilang dating kasama na nakipagpayapa sa mga Israelita para bigyan din ng lesson ang mga iba pa na gustong sumunod sa kanya. Take note dito, ito ay issue ito ng puso na laban hindi lang sa bayang Israel, hindi lang kay Joshua, kundi sa Diyos ni Joshua at ng bayang Israel. Ang Diyos natin na sinasamba, nire-reject nila ang soberanong Diyos na ito ng Biblia, ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ay mapanganib sa lahat ng panahon, sa lahat ng mga hari, sa lahat ng mga pinuno ng bansa. Hindi lang ito laban dito sa mga haring binanggit dito, kundi sa lahat ng mga bansa kahit sa ating kapanahunan na sila'y nagsasama-sama, nagkakaroon ng alyansa laban sa bayan ng Diyos at sa Diyos mismo. At may lesson dito dahil ganun talaga ang mga kadiliman, nasa kadiliman. Sila'y nagsasama-sama, nilalabanan nila ang mga layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Yung history ng church ay history ng persecution, pinapatay, pinapakain sa leon. Yan ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, kay Kristo nabubuhay tayo sa panahong ito, baka marami kayong reklamo sa buhay Kristiyano, ikaw kaya mabuhay ng mga panahon ng 5th century or more. Mahirap ang maging mananampalataya. Sapagkat ang mga kaaway, minsan sila nagsama-sama laban sa Diyos ng mananampalataya.
laban sa Ebanghelyo, sa misyon ng Ebanghelyo, sa pag-iebanghelyo, in making disciple of the Lord Jesus Christ. Sila ay nag-aalyansa laban sa Diyos. So itong 5 hari na ito, nagsama-sama, hari ng Jerusalem, Hebron, Lachish, Eglon, Jarmus. Ito yung mga nagsama-sama para sakupin ang Gibeonita na nakipagpayapa dito sa bayang Israel. At tunay na may aral dito, mga kapatid, sa buhay nating bilang mga mananampalataya. Makikita natin dito ang kababaan ng loob ng mga Gibeonita. Makikita natin dito ang gagawin ng Diyos sa mga hambog at mapagmalaki. And so, anong ginawa ng mga Gibeonita? Sa beginning verse 6, sa kanilang kalagayan, bagamat sila'y makapangyarihan din, subalit sila, sa verse 6, mga tao ng mga Gibeon ay nagpasugo kay Joshua sa kampo ng Gilgal at sinabi, "Huwag mo kaming iwan ang iyong mga lingkod. Pumarito ka agad sa amin, iligtas at tulungan mo kami, sapagkat ang lahat ng mga hari ng Amoreo na ninirahan sa lupaing maburol ay nagtipon laban sa amin." Yan ay kababaan ng loob. Yan ay pagtitiwala, hindi lang kay Joshua, hindi lang sa bayang Israel, kundi sa Diyos na soberano sa lahat. So ito yung kanilang apila. Bakit sila nag-apila? Sapagkat meron silang tipan, meron silang treaty, at sila'y kanilang mga alipin. At hindi sila maaring basta-basta na lang pabayaan. Walang pinakaiba ito sa atin. Meron tayong mutual treaty kay Uncle Sam ng Amerika. Meron yan sa noon pa yan na ginawa noong August 30, 1951. Meron tayong kasunduan, meron tayong tipan, malaking bansang Amerika at Pilipinas. Ang sino man ang kumaaway, tutulong ang bawat isa. So parang ganun ang nangyari dito sa mga Gibeonites. Sila'y umapila, bagamat sila'y nandaya, subalit makikita natin ang habag niya sa mga makasalanan na talaga hindi sila pinabayaan. Gusto kong tingnan natin dito bilang Kristiyano, bilang iglesia, na meron tayong tipan, higit pa sa lahat ng tipan ng mga tao, sa kasaysayan ng tao at sa ating confession of faith, nandito ito, bilang mananampalataya na nakabatay sa salita ng Diyos, may tipan tayo sa Diyos. Ano man ang ating kalagayan dito, ang sabi dito sa Kabanata 7 ng 1689 Baptist Confession of Faith, ang agwat ng Diyos ay napakalayo, bagamat may isip na nilikha, ay dapat siyang sumunod sa kanyang may likha. Sa kanyang sarili, hindi niya kaya makaabot sa gantimpala ng buhay. Tanging sa kusang pagpapakababa ng Diyos sa pamamagitan ng tipan, maaaring maganap ang ugnayan sa Diyos. Kabanata sa talata 2, yamang ang tao'y nahulog sa pagkakasala ay napailalim sa sumpa ng kautusan ng Diyos, kinalugdan pa rin ng Diyos na gumawa ng isang tipan ng biyaya. Dito ay malayang inialok ang buhay at kaligtasan sa makasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Hinihingi ng Diyos na sila'y sumampalataya kay Kristo upang maligtas. Kanya ring ipinangako na ibinigay ang banal na Espiritu sa lahat ng kanyang hinirang sa buhay na walang hanggang upang sila'y magkusa na magkaroon ng sa kanyang sumampalataya. And then sa talata 3, ang tipan ng Diyos ay pinahayag sa Ebanghelyo. Una kay Adan sa pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng binhi ng babae. At pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa ganap na pagpapahayag ng kaligtasan sa bagong tipan. Ang kaligtasan ng mga hinirang ay batay sa kasunduan ng Ama at Anak noong walang hanggang pasimula. Nagtamo ng buhay na walang hanggang
ang mga naligtas mula sa lahi ni Adan sa pamamagitan lang ng biyaya na dulot ng tipang ito. Ang tao ay walang magagawa upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Batay sa mga kondisyong ibinigay kay Adan, noon siya ay di pa nagkasala. Yan ang nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya tayo may ugnayan sa tunay at buhay na Diyos. Na tayo'y kanyang itinuring na mga anak, adopted children of God, niligtas sa biyaya ng Diyos sa ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. At tayo tumatawag na Ama na nasa langit. At hindi niya tayo iiwanan o pababayaan man. Matthew 28 verse 20, Hebrews 13 verse 5. And all things work together for our good to be like Jesus Christ sa kababaan ng loob. So yan ang aral na makita natin dito. Kalagayan natin kagaya ng mga Gibeonita na mga makasalanan, subalit kinahabagan. At ito ang apilan namin sa inyo, mga kaibigan, mga bata. Walang ibang paraan ng Diyos upang ikaw ay maligtas at matubos. Maliban sa tipan na ito, walang hanggang tipan na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan lang ng ebanghelyo kay Hesu Kristo na namatay, muling nabuhay at magbabalik muli upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Gusto mo makita, mga kapatid, mga kaibigan, ang kababaang loob. Ayan ang nangyari sa mga Gibeonita. Sila'y hindi umasa sa kanilang sariling lakas, sa mga experience na kanilang mga warrior, sa kanilang mga pader, kundi umasa sila doon sa mga taong sinugo ng Diyos at sila'y naipagtipan. And take note, sila ay direkta na umapila kay Joshua nang ibig sabihin, ang Diyos ay kaligtasan. At yan ang larawan ng Panginoong Jesucristo. You are sinner and you will die. Come to Jesus directly. Hindi sa anuman, sino man. Hindi sa nanay ng Panginoon sa laman, diretso sa Kanya. Kaya Jesucristo na buhay. Kahit napabulong, kahit natong lingwahe, kahit saan ka man naandun, tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lalo na sa panahon ng kagipitan, ng kaguluhan, ng kamatayan. Call unto me, come to me. Yan ang sabi ng Panginoong Yesus. Narinig niyo mga bata? Mga kabataan, mga matanda, anong kalagayan mo ngayon? Saan ka tumatawag? Sinong call a friend mo? Is it Jesus Christ? Kung iba, mabibigo ka. But Jesus Christ alone is the only one who can save us. Call Him directly. Kagaya ng mga Gibeonites kay Joshua. At ito ay urgent. Ito talaga ay apila na talagang kailangan. Dumating ka ba sa buhay mo na talagang urgent, na talagang life and death ang issue? At tingnan mo itong kaligtasan ay life and death ito. If you die now, kagaya doon sa Thailand, alam nyo ilan na namatay sa heat stroke? 60! At pwedeng mangyari sa atin dito yan. Ilang namatay sa gera. Inaasahan ba nila yun na yung katapusan? And so, urgent ito. Tumawag ka ngayon din. Ngayon ang araw ng biyaya. At doon naman kay Joshua, makikita natin sa verse 7 and 10, meron siyang integridad. Kahit sila'y nadaya, pero sila'y sumumpa sa harap ng Diyos. Sila'y nakipagtipan. At itong mga Israelita ay talagang gustong patayin ng mga ito. At laban sila, nagrereklamo sila, nagbubulong-bulungan sila, laban sa mga leader.
Ay, binibigyan kayo ng warning dito, kung merong ganyan ang attitude ninyo sa mga leader ninyo, walang leader na infallible. Pero God is sovereign. In His providence, inaalaw niya ang lahat. At tayong lahat ay responsible, mga leader ay responsible. Yan ay ginampanan ni Joshua. At ang tumulong, ang nangdaya sa kanila, na ay pagtipan sa kanila, hindi sila nagdalawang isip. Maging ito mga Israelita. Sila ay nagkagalak na talagang ready na tumulong sa nangangailangan. Ano bang tingin nyo sa mission? Importante ba yon? Issue ba yun ng life and death? Sabi ng Puritan, preach as a dying man to dying men. Urgent. So ganon si Joshua at ang mga Israelita in spite ng kanilang pagkakamali. Yan ang picture ng Panginoong Jesus. Yan ang picture ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Maraming example sa Biblia, si Zaccheo, si Bartimeo na bulag, mga Hudyo, mga Samaritano, mga Hentil, nang tumawag sa Panginoon. Hindi niya sinabing next month, next year, urgent call. And then responded. Yan si Joshua at mga Israelita. At meron silang integridad sa harapan ng Diyos. Hindi sila umaasa sa kanilang sarili. Natutunan na nila yan. At meron silang pangako mula sa Diyos. Sa verse 8, malinaw ang salita ng ating Diyos din. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mo silang katakutan sapagkat ibinigay ko sila sa iyong mga kamay. Walang lalaki sa kanila ang makatatayo laban sa iyo. Nakita mo yon? Sa kabila ng pagkakamali nila, ang Diyos, ang sovereign sa lahat. Ang Diyos ng providensya. At ang gusto niya, yun ang mangyayari. In spite of our weaknesses and remaining sins, ang Panginoong Diyos na sovereign, ang nangako, kasama mo ako dyan. Huwag kang matakot. And then they move quickly. Talagang sila ay tumulong. At alam nyo ba, napakahirap itong dinanas ni Joshua at mga Israelita. Mataas ito na bundok ito. Halos 1/3 ng Bagyo sa pag-akyat. Mataas ito na bundok. Para lang iligtas yung mga Gibeonita dahil naka-line up na itong 5 hari at kanilang mga kawal para sakupin ang Gibeonite. So this is urgent. So sa panahon ng mga Israelita na ito, na naipagtipan kahit sila nadaya, sila ay may integridad. Inono nila ang kanilang tipan sa harapan ng Diyos. At sila'y nagsakripisyo. At ginawa ang lahat sa tulong ng Diyos upang magtagumpay. So nakita natin si Joshua. Higit sa lahat, nakita natin ang Diyos ni Joshua at ni Israel. Nakita natin dito, mga kapatid, ang nagpapakumbaba. Kung paano sila kinahabagan. Kung paano ang Diyos ay nahahabag. Kung paano ang Diyos ay tumutulong sa kanila sa verse 11 to 15. Anong ginawa ng Diyos? Nilito niya mga kaaway. Dito sa battle, sa labanan, makikita natin ang milagro na ginawa ng Diyos na hindi pa marahil nangyari sa kasaysayan. Ano yung ginawa niya? Nagpadala siya ng missile na yelo. Hailstorm mula sa langit. Mga yelo, matitigas. At basahin nyo dito. Yung yelo na yan, na pinadala na Diyos, ay accurate at pumapatay. Kung ano yung mga missile ngayon na nakita natin sa mga gera, ang missile ng Diyos ng yelo sa mga kalaban ay precise at nakamamatay. And take note, ang mga tinamaan na mga yelo
ng hailstones na malalaki at nakapapatay, mga kalaban lang ang pinatay. Subukan mo nga lumabas, halimbawa magkaroon ng hailstone dyan. Yung mga hailstone ba, yung yellow na yan, papatak lang ba sa mga elect? Papatak lang ba yun sa mga Reformed Baptist? Sa lahat. Pero dito, ang Diyos na nahabag sa mapagpakumbaba ay nakikipaglaban, pinagtatanggol ang mga nagtitiwala sa Kanya. Huwag mong kaligtaan ang prinsipyo na ito sa iyong buhay. Sa ating buhay bilang iglesia, sa ating pagmimisyon, nahahabag siya sa mga mamamatay sa kanilang kasalanan. Yan ang Diyos na hindi nagbabago. Yan ang Diyos natin na nahabag sa iyo at sa akin. At ang habag na yan, ipakita mo sa iyong kapwa na mamamatay. Hindi lamang, nakita natin dito ang panalangin. Anong panalangin ni Joshua? Kasi nangyari na pinabagsak ng Panginoon ang mga missile na yelo na marami ang napatay kaysa doon sa mga Israelita sa kanilang mga sword. Nangyari noong araw, and so gusto ni Joshua, hindi makatakas itong mga kalaban na ito at makapagtago sa kadiliman at makapag-regroup. Kaya si Joshua ay nanalangin ng ano? Ng imposible. Ano yun? Pinatigil niya ang araw at buwan sa pagsinag ng liwanag. That's impossible. But Joshua is a man of faith and trust in God, who is sovereign. To man, it is impossible. To God, nothing is impossible. So i-apply mo yan sa lahat. Lalo na sa kaligtasan ng masasama, ng mga kriminal, ng mga taong mangmang. Kapag ipinahayag mo ang ebanghelyo ng Diyos, na isa lang ang tagapagligtas ng sanlibutan, sa tingin mo ba hindi maliligtas? Sa tingin mo lang. Pero sa Diyos na mahabagin, hindi siya natutuwa sa kamatayan ng mga makasalanan. Nais niya na sila'y maligtas. Ngunit sila'y pag nagmatigas, tiyak ang kanilang kapahamakan. Si Joshua ay nanalangin ng public na patigilin ang araw at buwan. Nang sa ganun, ay mapatay niya ang lahat ng mga kaaway. The principle is very clear. Ano man ang imposible sa iyong tingin, sa Diyos ay walang imposible. Lalo na kung ito'y patungkol sa Kanyang kaharian, sa Kanyang karangalan, sa Kanyang kalawalatian. Mga kapatid, kay Kristo, lumago tayo sa pagkakilala sa ating Diyos. At tayo'y magalak sa Kanya at gamitin natin ang lahat ng mga pribilehyo na binigay niya sa atin kay Kristo. So sa maraming mga pagtatalo dito, hindi natin gagawin ito na maraming mga explanation bakit tumigil yung araw at buwan. At base sa mga matatalino, ito'y nangyari dito sa local lang, hindi ito universal, na tumigil ang araw, kagaya sa panahon doon sa Ehipto. So sinabi ni Peter Masters sa kanyang aklat dito, ang tanong para sa atin, bakit niya ito ginawa? Yun ang issue doon, hindi. Paano ito? Anong explanation nito? Maganda rin naman na iyong sikapin, pero kung wala sa Biblia, yung explanation why, pumanatag ka dito sa pinakadahilan kung bakit. At dito sa milagro nito, binindigay niya si Joshua bilang tinawag niya na pinuno upang sakupin ang hinin, ang lupang pangakong ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Sabi na ng kanyang kahinaan, siya'y tinawag ng Diyos na dapat kilalanin ng bayang Israel. At dito ay inilagay sa kasaysayan ng ginawa ng Diyos laban sa mga kaaway. At dito inilagay ang proteksyon ng Diyos sa mga mapagpakumbaba.
at kanyang pagtulong sa pagpapadala ng missile na yelo at pagpapatigil sa araw at buwan. On the record, bulag ka na lang kung ayaw mong paniwalaan ito. Ito'y testimony ng Diyos natin ay buhay. At walang katulad kanino man. At ginawa niyang pinakadakila sa lahat na kanyang sinugo ang kanyang anak na Diyos. Naging tao. Diyos tao. Nagtagumpay sa kamatayan. At muling nabuhay. Buhay magpakailanman. Walang sino man na makakagawa nito. Ito ay bindikasyon ng Diyos kay Joshua, kay Jesucristo na ating Panginoon. Sinugo niya si Joshua, sinugo niya si Jesucristo. Maniwala kayo! There's no other way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. That's the issue ng mga milagro ng Diyos. Mga pointers sa kanyang pagkasoberano at kagustuhan na magligtas ng mga makasalanan. At ito ay pagbanat din sa mga Kananeo sapagkat sila sumasamba sa araw at ngayon ay inutusan ang araw na magpatuloy sa pagliliwanag. Sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So i-apply mo na ito sa lahat ng bagay mo sa buhay bilang mananampalataya. Bilang isang iglesia na itinatag niya dito, ano yung mga bagay sa tingin mo yung imposible? Ito ba'y relasyon? Ito ba'y pagmimisyon? Ito ba'y pagharap sa kamatayan? Ito ba'y pagpapatuloy ng kanyang iglesia na tapat sa pagtuturo sa pangaral hanggang sa wakas? Ito ba'y pagyakap sa pangako niya na talaga lahat ng pangako niya kay Jesucristo ay yes and amen, na may kaligtasan talaga sa puot ng Diyos, sa hatol ng Diyos, sa apoy ng impyerno, kung ang sino man ay makapagtipan sa Diyos kay Jesucristo na kanyang bugtong anak, ay may kahabagan at may biyaya mula sa Diyos na hindi siya iiwanan o pababayaan man. Mga kapatid, kay Kristo nawa, ikaw at ako ay maging matatag na mananampalataya dito sa kanyang salita. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Siya'y mahabagin sa nagpapakumbaba. Sana sa pagsulong natin, sa paglago natin, sa pagdami ng kaalaman kung sino ang ating Diyos, sa biyaya ng Diyos, patuloy tayong ibinababa. Ano man ang mga pangyayaring pinapahintulot niya, iyon ay kasama sa atin sa School of Christ, to be like Jesus Christ, to be like Him. At magtatapos ako dito, itutuloy natin sa susunod, at gusto ko magtapos sa inyo mga kaibigan, mga bata, mga kabataan. Hindi nagkataon, nandito kayo. Hindi nagkataon na mga nanay ninyo ay nais kayong dalhin dito. Kahit yung iba sa inyo gusto pang matulog o may gustong puntang iba. Pero ang mga magulang ninyo nagmamahal sa inyo. Upang maintindihan mo ngayon pa lang anumang laraman ang ginagawa ninyo sa pag-aaral, sa buhay sa pamilya. Nalaban ng Diyos sa mga mayabang kagaya dito ng mga Amorita. Pero naaawa talaga siya. At ipinagtatanggol niya ang mga bata, kabataan at matanda na nagpapakumbaba sa Kanya. Especially kayo mga kabataan. Naging kabataan din naman kami. Alam namin ang mga struggle ng kabataan sa kayabangan. Alam mo na ang lahat ng bagay. Akala mo mas marunong ka pa sa magulang mo. O mahusay ka sa technology. At nagyayabang ka na turuan ng iyong magulang sa hindi nila alam, nakikita ang iyong kayabangan at laban ng Diyos sa iyo. Hindi kanya tatantanan 24 oras.
May batas ang Diyos. Ikalimang utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong magulang. Igalang mo ang iyong ina. Mother's Day ngayon. Kapag ikay mayabang na anak, hindi kanya tatantanan. Alam mo, maraming anak ang dumanas ng kapaitan sa buhay. Yung iba, hindi na halos nakarecover. Tuloy-tuloy na sa pagkawasak. May bunga ang rebelyon sa Diyos. Si Kristo lang. Walang iba. Lumapit kayo kay Jesucristo. Siya yung buhay, makapangyarihan, na Diyos na mataas talaga. Pero nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. Ipinanganak siya hindi sa 5-star hotel o sa magagarang hospital, sa sabsaban, kasama ng mga hayop na umunga. Lumakad sa lupa na yan, sa Palestine. Dahil gusto niyang maligtas ang makasalanan. Yan ang misyon, mga kapatid. Yan ang misyon ng ating Diyos at Panginoong Jesucristo. Sa mga mapagmataas, tingnan mo ang mga Amorita. Pagpakumbaba, tingnan natin ang mga Gibeonita. Sa Diyos ang papuri, manalangin tayo. Aming Ama sa langit, O Diyos na mahabagin, makapangyarihan sa lahat. Kaawaan mo po kami, kilala mo kami ang aming mga sarili. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na yakapin sa tulong ng Espiritu Santo ang iyong dakilang ginawa sa iyong bugtong na anak na Panginoong Yesus. Tulungan mo akong makita sa kasaysayan na ito ng history ng redemption sa panahon ni Moses, ni Joshua, na hindi ka nagbabago. Kaya kami naway matuto at tunay po na magtiwala sa Panginoong Jesucristo na nangako hindi kami iiwan o pabayaan man. Sa iyo po ang papuri sa lahat ng ito at sana'y magligtas ka ng mga tao. Kaawa mo po sila, Panginoon Diyos, at idalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.